Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa forum ng Center for Strategic and International Studies kanina. Para sa Update Live na magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may nabanggit na ba tungkol nga sa Independent Commission na hinahihintay ng lahat? Cheryl, sa ngayon walang nabanggit ang Pangulo tungkol dyan sa Independent Commission. Umikot din kasi yung speech niya sa forum tungkol naman sa seguridad at sa ating maritime cooperation. Sinubukan din sana namin, Cheryl, na makausap si PBBM after nung kanyang speech. Kaya lang hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Ngayong araw ang inaabangan natin kung magsasalita ba ang palasyo sa katauhan man ni Undersecretary Claire Castro o mismo ang Pangulo yung magpapatawag nga ng briefing tungkol dyan sa anunsyo na yan. Siya din kasi yung nagsabi, Cheryl, na within 24 to 48 hours yung ibibigay nga or i-anunsyo na nga niya kung ano yung magiging powers itong Independent Commission at kung sino yung magiging miyembro nito. Cheryl. May usap-usapang kasama sina Mayor Benjamin Magalong at former DPWH Secretary Rogelio Singson sa mga miyembro nito. May impormasyon ka ba tungkol dito? Last week pa nga, Cheryl, lumabas yung pangalan, tatlong pangalan actually yung lumabas last week, si Mayor Magalong, si dating Secretary Singson at si former PNP Chief Torre. Hindi naman naglabas ng mga reaksyon ng palasyo. Ngayon, doon nga din sa lumabas na muling report, wala pa rin inilalabas na pahayag ang palasyo. Pero si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sinabi na nga niya na itinanggi na nga niya na bahagi siya nitong Independent Commission o magiging bahagi. Malinaw naman daw kasi na sinabi ng Malacanang na wala dapat politiko doon sa Independent Commission. Kung maaalala kasi natin sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na hiwalay o separate mula sa pamahalaan itong Independent Commission para nga raw hindi magkaroon ng bias o mabahiran ng politika. Kalalabas lamang na balita nito, pero may natanong ka na ba, may nakausap sa palasyo o may reaksyon na ba ang palasyo sa ginawang pagpapatigil ng South Korea sa infrastructure loan nito sa Pilipinas? Cheryl, nirelay na natin sa Presidential Communications Office itong usapin na ito. Asahan natin, mamaya tingnan natin kung magbibigay ng pahayag kung si Pangulong Bongbong Marcos makakausap pa doon sa kanya ng mga 2 p.m. event ngayong araw o kung again, inaabangan natin kung magpapatawag ng isang press conference. Banggitin ko na rin, Cheryl, na kaninang umaga doon sa mga naging ganap ng Pangulo doon sa pag-attend nga niya sa Manila Strategy Forum, binigyan din ng Pangulo na may mga non-negotiable daw ang bansa sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa pagdating sa maritime cooperation. Isa daw dyan, yung non-negotiable, yung pagtitiyak na iginagalang nila yung sovereignty rights o sovereign rights at saka yung jurisdiction ng Pilipinas. Nabanggit din ng Pangulo na paulit-ulit at araw-araw nakararanas ng banta at panggigipit ang barko ng pamahalaan at maging yung ating mga mangingisda mismong sa waters o maritime domain ng Pilipinas. Kaya doon binigyan din niya yung pakikipag-ugnayan at suporta ng ibang bansa gaya ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.